Sorry. Ito po, ang unang tanong ay magagaling from Miss Hannah Mallorca Apinio of Inquirer.net. Nandito po ba si Miss Hannah? Miss Hannah, kung nandito ka, napapalibutan ka na. Ayan. Ayan po si Miss Hannah. So, ang tanong niya po ay para kay Sir Ruru. Yes, ito po ang tanong. If you travel 50 kilometers... Joke. What? Ay, English? Oh, English ka sa English ba dapat? English? English eh. What have you learned about yourself while portraying Lolong's character and why? Hindi, wala ka ba? Thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe. Siguro pinaka-natutunan ko dito, hindi lang sa pagiging isang aktor na gumaganap bilang si Lolong, kundi bilang isang tao. Ang pinaka-natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isa kang bayani. Kumbaga, as long as nakakatulong ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga tao, bayani ka na. Yun, I guess, yung dadaling ko habang buhay sa paggawa nitong programa. Oh, okay ka ba doon, Hannah? Joke lang, mahal ka Inquirer. Ang next question ni Hannah ay para naman daw po kay Miss Rochelle. Diba? Kasi ikaw lang daw yung Miss... Joke lang. Ayan. Ay! Ito, yun sa'yo Tagalog. Mababato ka na lang ako dito. Ba't di ba sinalang itong baklang? Naging trending ang inyong pagganap bilang Amalia sa Pulang Araw. Yes, palakpakan muna natin si Miss Rochelle Dorn. Grabe. Diba? Ayan. Ngayon ba na-pressure ba daw kayo na tapatan o higitan nito sa Lolong Season 2? Oo naman. Aaminin ko naman na pressure ako. Walang pressure sa akin ako lang sa sarili ko yung nape-pressure. Kasi masyadong mabigat si Amalia sa Pulang Araw. And dito naman si Karina naman sa Season 2 ay ibang Karina from Season 1. So, nag-prepare ako para dito ng sobra-sobra. Pinalakas ko ang endurance, agility, demeanor, lahat inaral ko. And para hindi na makita ng mga audience si Amalia. Ana, okay ka ba doon? Okay ka doon, Ana? Diba? Kasi, ikaw okay ka ba doon? Okay ako doon. Ako, takot ko lang. Laking sex bomb to eh. Ayan. So, totoo yan yung pressure talaga ni Miss Rochelle na nagluluto nga. Yes, nakita ko. Sabi ko, ba't ba nasa kabilang unit ako? Hindi ako nakatikim ng niluluto. Kamalakas. Kaya magluluto din kami. Okay. Kompetensya. Ang ating next naman ay galing sa at Lolong since naging successful ang part 1. Mas matindi ba ang pressure ngayon? At bibili ka ba ng pressure cooker? Hindi, wala yun. Siguro yung pressure kasi, I guess, hindi naman yan mawawala in every project na gagawin natin. At for me, yun yung gusto ko laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon, o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng isang programang tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Siguro yun yung lagi kong gustong pakiramdam dahil ayoko rin na makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo. So, dapat laging parang laging kasama yun sa bawat proyektong gagawin natin. Miss Rose, kung naririnig mo to, okay ba sa'yo? Siguro masaya naman si Miss Rose. Ito naman yung next niyang quest. 2024 was such a good year for you. Anong expectation mo ngayong 2012? Ano ba yata mo siya? May langaw sa mata. Ganyan tagamoy tayo kasi. Sorry. Word vomit. Pasensya na po kayo sa mga kumakain po sa Doki. Sorry po. Ano ba yun? Walang duda na isa ka na sa pinakamalaking artista ngayon ng GMA Network.
Aba. Oh, maraming salamat naman po. Hindi, noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin yung Lolong, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating yung 2023, ganun din yung nasabi ko. And then dumating yung 2024 last year, nasabi ko, grabe itong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari at sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon, lagi kong sinasabi o lagi kong pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, this year, sa atin itong taon na to, let's claim it sa atin po at 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo lahat ng tagumpay na inaasahan mo. Yeah. Tama yan. Atin, ang 2025, hindi inyo lang. Ano ko post kasi ba akin ang taon na to. Kala atin pala, ang paddle sa trailer. Alam mo sa bindi lang yung pinapalo. Solid. Ilang take yun? Ilang hampas yun? Hindi ko kaya. Sa season 1, nakita na ng viewers kung paano ka naging sobrang supportive kay Lolo. Anong level up sa relationship ninyo ni Lolong at sa karakter mo bilang Elsie ang mapapanood naman natin sa Lolong Bayani ng Bayan? Naku, as always naman very supportive ako kay Lolong. Pero kasi dito, nasa week 5 pa lang kami. Ayoko mag-spoil, pero malaking pagbabago sa karakter ni Elsie talaga. Parang magbaback to zero na ewan. Basta, bawal talaga sabihin, pero syempre, nandiyan bilang si Elsie, alam mo naman yan from the very start, ano yan eh, determinado palagi yan. Kwento ko na. Sa sobrang determinado ni Elsie, gusto niyang makabalik sa dating siya. Sa sobrang laki ng pagbabago, pinipilit niyang makabalik sa dating siya kasi sobra yung pagmamahal niya, sobrang yung mga nakapalibot sa kanya na tao, lalo na sa tumahan, grabe rin yung suporta na binibigay sa kanya dito sa character ni Elsie. Kaya, parang ano? Kaya mo yan. Basta, Konti na lang madudulas na eh. Konti na lang eh. Hindi, pero ano po talaga? Si Elsie, Ano? basta yun na, bawal talaga eh. Kung magiging suporta lang naman yung pinagano natin. Oo, doon kasi sa trailer, papatay na si Elsie doon eh. So, abangan nyo kung mabubuhay. Basta yun yung pagbabasihan nyo, yung pagpalo doon sa... Nangbubuyo-buyo nga na kami ko dito. Bakit ba ang hirap ng tanong mo, Miss Mara? Season 5, wow. Sa season 2 pala. Best memory siguro yung lock-in namin na talagang may nabuo na isang barkadang relasyon. Kami nilaro parang magkakapatid na, parang isang dugo na rin. Pangalawa siguro, sa akin lang kasi yung unang media ko namin naalala ko sa Zoom pa noon. At ngayon, nakita nyo naman ang narating ng Lolong at sobrang proud ako na makasama ulit sa Season 2 at ipakita ulit sa inyo kung ano na ba ang character growth ni Martin Banson. Which is, sobrang blessed ako dahil malaki rin ang binago sa akin sa buhay ko ng Lolo. At malaki rin yung growth sa pag-act ko dahil dito sa Lolong. So, mahalaga sa akin itong character ko. At sana po ma-appreciate nyo pa rin ang pagbabalik ni Martin bilang kapatid ni Lolo. At maraming salamat po. Sa lahat, ako, very memorable sa akin is number 1 talaga is yung magandang samahan na nabubuo ng pamilyang Lolo. Yun ang number 1 na very memorable. Yung sinasabi natin, nag-lock-in kasi kami. So, ang bilis naging close ng bawat isa. Yung kain namin together, yung day off namin, hindi kami magkikita sa rooftop. Yung pag-exercise, kasi wala na kaming gagawin pag-lock-in, di ba? So, ang namumuno niyan ay si Rochelle, yan. Tapos, syempre, ang mga boys kailangan, di ba? Dahil wala
lagi silang mga nakasando at ano. May mga dala silang mga dumbbells, ganyan, na malalaki na minsan sa ilalim ng namin, ng hotel namin, maririnig mo, bug, bug, bug. Ay, may nagpo-bowling pa sa taas. Nag-e-exercise pala ang mga boys, di ba? Sayang wala ka nun, kung nandun ka may excite ka. Iwan ko pa dito Oo, wala silang mga pangitaas, ganyan, nakasando. Sa mga kwento ng memory ng season 1, nakalaki, tapos nag-e-edge ang alala. So ito, ayan ang dami namin. Diba, isang pamilya uli ang kabuuin namin na kasama ang mga bagong artista natin. And we are all, I'm very, very excited and looking forward na makatrabaho sila. Yun. Miss Mara, okay ba sa'yo ang mga kasagutan? Miss Mara, okay po ba yun? Thank you, Miss Mara. Ito naman para sa mga bagong cast ng Lola kay Sir John Arcilla, Rocco. From Encantadia. And of course, Ching Ching, I really miss you. So, yung pinagsaluhan natin dati. So, sobrang excited ako na makasama ko ulit sila. And syempre, nasa script yan eh. So, somehow, yung position ng character ko ay manggugulo sa buhay ni Ruru. Exciting yun, no? Bilang isang aktor, masaya kami na bagong proyekto ay mag-experiment kami ng bagong character. Although, kaya ka naman kinakast sa isang project usually, because of your last performance. So usually, pinepeg ka nila dun sa dati mong ginawa. And that is a challenge for us actors, no? Kasi gusto mong gumawa ng bago. So, ang iaampat ko ay makikita niyo siguro na somehow, ano? General, hindi ganyan yung tanong. Ba't ka ka? Gusto kong lumikha ng ibang klaseng karakter na although may hinihiling ang manunulat at ang aming director ng mga ilang parang actuations na nakita na nila noon, gusto kong haluan ng bago. So, ang pagka-demonyo dito ng character ko is mas doon pa sa ginagawa ko kaysa dun sa itsura ko. So, mas gusto kong gawin ko nun yung character ni Julio. And exciting dahil mukhang guguluhin ko talaga silang lahat. Yan, sa part ko. Nakakatakot yung panggugulo ni General sa ano. Kayo ang Isa sa mga tumahang kids. Isa po kaya di ba hindi naman yun yung tanong, yung may aamba? Oo, ano lang yung masasabi niyo na bahagi ka? Mali kasi ng prompter. Hindi, unang-una, nagpapasalamat po ako na nakakawit ako sa kabilang mundo kasama ang mga ibang mga artista na mga kasama ko rin naman sa trabaho. So it's something refreshing and ang saya lang ng pakiramdam na maisip po ako ng GMA Public Affairs na masama po sa Lolong Season 2 at makatrabaho si Ruru, itong mga batang ito. At of course, si Ate Jean, na matagal ko nang hindi na, parang huli kong nakatrabaho si Ate Jean, extra challenge pa ng GMA. What year was that? I don't even remember. So I'm really excited. Masayang-masaya po ako na mabigyan ng pagkakataon na ibang klaseng ibang produksyon at si Ruru na I'm looking forward to all our scenes together. Sobrang ng batang ito, grabe. And yun, and thank you again sa pag-welcome sa akin dito sa Lolong Season 2. Thank you. Sabi po ng mga tao dito sa likod, lahat daw po nung binanggit ko kanina sasagot. Po ng success ng Season 1 ng Lolo, very thankful and blessed ako na maging parte na itong Season 2. Kaya gusto ko po magpasalamat sa GMA, sa Public Affairs, sa oportunidad na to. And I'm looking forward na maging masaya itong set na to kasi ang laki-laki po ng cast natin. And sa tinagal-tagal ko sa GMA, ngayon ko, first time ko po makakatrabaho si Ruru. So, ang ating best supporting actor. So, first time. So, excited ako. And kung ano ang bag, siguro gagawin ko yung best ko dito sa role ko. Nabuisitin yung araw, yung mga gabi nyo, gabi-gabi. Kasi ako dito magiging mortal na kaaway ni Lolo.
Well, it's a growing family. So, isa na ibig sabihin nun. Season 1 was a success. And nandito kami. And ang roles namin dito may kanya-kanyang ibig sabihin at kanya-kanyang purpose sa story na ito. So that only means malalaki ang pangarap ng mga writers natin and very successful sila sa pag-attain ng objective na yun dahil napakaganda ng takbo ng story. I'm sure lahat kami nabasa na namin ang script. At sa mapapanood ng mga kapuso natin, tututukan nila araw-araw yung sinasabi namin mangyayari sa Season 2. So, bilang isang mayor, ako yung magiging tutulungan ko to si Lolong sa kanyang mga escapades, kumbaga. Pero, sigurado ako lang ako dito para kay Ruru. Medyo maninibago lang siya kay Rocco dito. So, abangan pa natin yun. Sino pa ba hindi magsalita? Looking forward to our bonding sa set, of course. Excited ako kasi daming action! Yan. It's a nice role. Tsaka sabi nga ng misis ko, sana ako makakatrabaho ko GMA Public Affairs. Sabi, naku, magaling ang unit na yan. Oh. So, totoo naman, so far sa taping namin, very organized sila. Tapos sinasabi kagad kung ano yung mga taping days. Tapos may script, very prepared. No? And so, I'm excited and I always look forward to taping all the time. So, lagi gusto kong mag-taping na ng mag-taping. Yan. I'd like to thank GMA News and Public Affairs. Second time ko na to kay Ruro rin noong 2015 or 16. So, maraming salamat din. Most of them nakatrabaho ko na in the past. Yung iba, syempre, yung mga baguhan, syempre, always naman magandang experience pag nagkakaroon ng bagong show. Then you see other talents and how they progress. So, okay naman. Excited lang. Basta na ito si Boom. Si Alma. Hi guys, my name is Boom Labruska. Thank you so much, GMA News and Public Affairs. Naisip nyo na yung isang role para sa akin. Sa aming kapitan, Ruru Madrid. Ay guys, share ko lang. Sa lahat ng bidang nakatrabaho ko, eto napakabait. Sobrang bait talaga. Sabi ko nga sa kanya, alam mo parang hindi ka bida umarte. Kasi sobrang totoong tao lang siya sa set. Tapos yung set namin, sobrang saya. Sabi nga ni Miss Jean Garcia, sobrang masayang mag-taping dito sa GMA. Napaka-gaan. Sa aming mga El Capitan, mga directors, maraming salamat po sa pagbibigay ng buhay sa mga storyang ginawa ng ating mga scriptwriters. Sila po ang gumagawa ng storya at kayo naman po yung sa visuals. Tayo daw po ako. Yun po, maraming salamat. And again, Ruru, kung nakadalawa na sa'yo si Victor, pwede bang makadalawa rin ako sa next project mo? Yun pala yun. Okay lang po, brother. Kapag ng segue doon. Gawin ko ng 3. Hindi naman ako maarte. Sige, hanggang 4 na yan, di ba, Ruru? Sa lahat ng project mo, mga ma'am, sir, lagi niyo naman po kayo sasama sa kanila. Maraming salamat sa mga EP po natin. Ako po nag-aano na po ako ng next project po, isama niyo na ako ulit. Okay na po, boto niyo rin po ako. Maraming salamat po. Hello, I have to stand up. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. To JMA, especially JMA Public Affairs for being part of the show. Not only meron akong reunion with my Encantadia cast, but also being part of the successful Lolong Season 1. And about success, I always believe na every part of our characters here, we have a part here na teamwork makes the dream work, from our writers, staff, directors, stuntmen, of course, lahat kami. I mean, we make sure na we help each other around and try namin to, syempre,
portray our roles with our best of our knowledge and our skills sa lahat ng years na nagtrabaho kami sa GMA. So super thankful and grateful, and thank you again to GMA Public Affairs. And I'm just so happy na kasama ko ngayon. Malalaki na kami, di ba na yung ano namin sa buhay. Ako may kids na, kami ni Rojun, and iba pa rin. So, and I see Ruru kung paano siya naging, syempre, andun na siya sa alam natin kung ano na magiging. I'm so proud of Ruru and buong cast dito. So, alam mo, subaybayan ko dahil pinagandaan namin to. Lahat kami excited to portray our roles. And ako, role ko sobrang iba lang sa ginawa kong role. So, and Rojun? Guys, sa inyong lahat. Siyempre, thank you GMA News and Public Affairs. Isang karangalan, kasama na ako sa Lolong 2 kasi akala ko sa Lolong 1 kasama ako eh. Hindi, pero guys, sobrang thankful ako. Grabe yung ginawa namin. Siyempre, nakagaya ng mga directors natin, Greg King, Greg Romel. Isang karangalan po maging part ako ng stellar cast. Napakahusay ng mga actors. Kaya kada taping, binibigay ko yung best ko. Isipin nyo si Tononi, lagi kong kasama, di ba? Si Ruru, parang reunion na natin to from Encantadia. Mahilig ako sa action, pero iba ka na ngayon, brother. Best supporting actor ka na. So, I'm proud of you. Maraming salamat po. Libre mo kami. Miss Clea? Nakasama ko na mag-taping yung Lolong production and syempre yung mga co-actors ko dito. Isa lang masasabi ko kung bakit naging successful talaga yung season 1 nila. Kasi napakagaan sa set. Wala kang mafe-feel na kahit na anong pressure, tapos lahat halos hingitian ka. Talagang pamilya ang trato nila sa isa't isa. And tsaka yung pakain ni Ate Ross, syempre. Yan ang blockbuster. Tuwing lunch breaks, talagang pupunta sila sa tent para magsama-sama kumain. And syempre, ako sa character ko dito sa Lolong Season 2, sobrang excited akong gawin kasi first action role ko to eh. And pangarap ko talaga magkaroon ng action role sa show business na to, sa craft na to. Kaya maraming salamat GMA Public Affairs for giving me this opportunity, syempre, na mapakita ko yung side na pagiging ma-action ni Clea Pineda. Ayan. Maraming salamat po. Siyempre, si Miss Alma, di pala din yung natanong. Mali ko na yung kasama rin po sa season 1. Ayan. Ano naman po ang mga inaabangan nyo for season 2? Ano po sa tingin nyo ang maaambag namin? Charot. Ito ko lang naman sa akin. Well, sobrang excited din ako sa season 2 kasi yung character ni Ines is totally different from the first one. And sobrang nakakagulat kasi tulad ng sinabi kanina na yung sa season 1, yung memorable. Sobrang memorable po yung nagtitaping ka ng pandemic. Talagang for the rest of our lives, hindi namin makakalimutan yun na parang paano naging posible, paano naitawid yung na nakaproduce ka ng #1 show during the pandemic. Palakpakan po natin ang lahat ng Team Lolong. And it's a blessing na to be part of the season 2 na hindi ko nga alam kung paano kayo guys pasasalamatan dahil it was a surprise na talagang nakakatuwa na we're still here and we're growing. And tulad din ng mga sinabi kanina na napaka-efficient, napaka-positive, napaka-good vibes ng lahat ng tao sa set. Lahat po ng production, everything. So talagang ang gaan-gaan. Thank you for making our job easier and napaka-harmonious ng lahat ng tao. So this is a set. Yes, totoo yan yung sobrang gaan. Lumulutang na yung mga tent namin. Hindi lang yung mababa. Charot. Ayan yung mga kasama ko ding mga bago na nasa taas. Ay baka meron din kayong mga message. Ate Jan, ano ba? At binigyan niyo po ng katuparan yung pangarap ko na maka-love team ulit ang aking off-screen forever. My husband Gerard. Kasi diba, as you all know, we started din mula sa puso. And doon na nga ako nagkaroon ng asawa. Kaya sobrang thankful ako dun sa show na yon. At dito naman po sa Lolong 2. Hindi na po kami magkakaanak ulit, matanda na po ako. Pero I'm so happy that we are able to work again ng tuwing taping, no? Diba? Hindi nga lang kami pareho ng 10, pero okay lang. So thank you. Thank you so much. And Ruru is such a wonderful actor.
He's super down to earth. I'm so happy to work with him. Magandang hapon sa inyong lahat. Konting kwento lang. 13 years ago, may ka-eksena ako. Parang anak ko siya doon sa eksena. Napakapayat na lalaki na to. Sa show na Paroa. Action, ganon. So, nakita ko tong bata na to. Medyo may figura. Marunong tag-umpisa, marunong umarte. Tapos sinabi ko sa sarili ko, may future sa action to. Hindi po ako nagkamali. Siya po yun si Ruru ngayon na iniidolo nyo lahat. Ating action star. At nung time na yun, yung sinabi ko, marunong siyang umarte. Hindi ako nagkamali. After many years, awarded na Best Actor in a Supporting Role. Right? At pinanood ko po yun. Pinanood ko yun before yung awarding. At sinabi ko talaga sa story, napakagaling na tong tao na to. He deserves an award and an audience like us. Kasi matututo tayo, may inspire tayo dito sa tao na to, marunong umarte. Kaya kayo po, kapag tinignan niyo po ngayon yung Lolong, katulad nitong trailer, no? Kompletong ang ganda ng pagkatagni-tagni ng trailer. Nakikita niyo na po yung direction ng kwento. Nakaka-involve, nakikita niyo yung mga actors dito, wow, they can perform the story well. At abangan po nyo, marami pong mangyayari. At I just want to congrats yung team, yung script writers, at saka yung dalawa po natin. Ano masasabi yung Direk Romel, Direk King? Naku, kung bakit po nakita nyo maganda yung trailer? Because of these two directors, ang gagaling. Yes. Ang gagaan ka trabaho. Dami ko na po nakatrabaho mga director, ha? Pero ito kasama ka na sa Lolong 4! Meron ba Lolong 4? Lolong 4? Maraming salamat po sa GMA Public Affairs. Ang galing po ninyo. Thank you so much guys dito sa trabaho na to. At gustong-gusto ko yung role ko. Asawa po ako ni John Marini dito. Thank you so much. Pinagkatiwalaan po kami ng GMA Public Affairs ng Lolong. And gusto ko rin po sabihin na kahit kakapasok na po namin sa Lolong Season 2, parang we were all on set. Talagang ni-welcome po kami ng mga staff, ng mga actors dito, and malaking pasasalamat po talaga. Gusto ko lang po sabihin na we will do our very best to contribute to Lolong Book 2. Yes, that's right. Let's do our best and God will do the rest. Na makatrabaho ang mga artista na nandito. Ayan, excited din ako sa mga bonding moments. Miss Jean, ayan, Tita Aurora, nandito tayo ngayon sa Lolong. Ayan, maraming salamat po sa GMA Public Affairs, sa Sparkle, maraming salamat po at sa lahat ng bumubuo po ng Lolong. Ruru, congratulations! Ayan, meron pa ba na magsasalita sa taas? Ang nag-iisang Ruby, ano kayang masasabi? Oo, gawa... Pakiulit ang tanong, hindi, ano lang, quick message mo bilang dahil kasama ka ngayon sa season 2, anong ambag mo ba? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Ruby. Ako po yung gaganap na may-ari ng parlor. Kasi dapat daw maganda daw yung may-ari ng parlor. Hindi. Ito lang. Ang dami na nilang sinabi about yung mga cast, yung mga kasama namin, mga co-actors, na umod ng gagaling, nakakamangha yung galing, and ang saya-saya namin lagi sa set. Diba? Ang super, hindi budol to ng mga kwento. Totoong-totoo, ang saya-saya, magmula pa man sa van, maski sa bus, ang saya-saya namin. Even, ang gusto ko ngayong i-flex, yung dalawang bida natin. Of course, lahat sila bida, lalo na yung mga nanilito sa harapan. Si Shaira and Ruru, two of the most talented and humblest actors na na-meet ko. Grabe. Sobrang, alam mo yung, hindi mo iisipin, bida ba siya? Parang ako pa yung nahihiya. Tita, kunyari ka, sa taping, tita, okay ka lang dyan. Siya pa yung, bibigyan niya pa ako electric pan, anuhan niya pa ako na, sabi ko, ikaw yung bida, wag mo ako pinupunasan. May ganun sila. And Ruru,
kahit nung unang nakita kita after so many years na nagkasama tayo, hindi ka nagbabago, sinabi ko yun. Nag-post pa nga ako. And, huling-huli, gusto kong i-praise ang production. Napapag-usapan namin to sa tent, nasabi namin, napaka-diligent, napaka-sisipag, napaka-courteous, magagalang po, yung mga PA, yung EPs and all, even yung mga SO, napakasisipag. May mga pagkakataong antok na sila, pupunta, sasamahan pa kami sa van para sabihin, good night po, mag-ingat po kayo. And yung worries nila kapag delikado yung mga eksena na may takbuhan, okay lang po ba kayo makakalakad? Ba may nasaktan po ba ganon? So, maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa amin. And of course, sa dalawa naming directors, si Direk Romel at saka si Direk King, thank you po kasi hindi po namin naramdamang matakot kami sa set. Yung naku, kasi sigawan tayo. Naku, mapapagalitan ako. Naku, masasabihan ako ano. Maraming salamat po kasi yung acceptance na yan naramdaman ko po sa set ng Lolong. Thank you very much. Yes, sino pa? Sino pa po ang pwede? First of all, I just want to say that this is my very first big project, kumbaga, and I'm really happy and excited to work with you all po. Actually, the other day, I had my first taping, and going to the set, I was so nervous and like pressured. Pero nung nandun na ako sa set mismo, parang, oh my gosh, ang babait nilang lahat. Like, nawala lahat ng hiya ko, as in. So, I'm really happy and thankful po na I get to be here, and thank you so much for sa lahat. I'm really excited to work with you all po. I know, right? Yes. Ate, pumasan yung lahat na yung ako, baka hindi nyo ako makita. Anyway, una nagpapasalamat po ako sa GMA, sa News and Public Affairs, sa pagkakasama ko dito sa isang malaking proyektong ito. Hindi ko inaasahan na mapapasama po ako dito pagkatapos ng isang may Guardian Alien. Tapos eto na po yung sumunod. Maraming salamat po. Sa ginagawa namin sa taping, every taping na nangyayari sa amin, puro kami saya, puro tawanan, lahat sa sobrang galing ng aming mga direktor, Direk Romel and Direk King. Ayan, naku, marami po kami natututunan sa kanila. And of course, si Ruru, ayan ang aming lolong. Ayan, anak, kung po pwede, medyo dami-damihan mo naman yung pagpunta dun sa, sa farm. Marami akong taping, okay? Tapos, happy ako, excited po ako kasi karamihan po sa mga batikang aktor na nandito ay nakasama ko at nakatrabaho ko na. At ngayon na ulit, mauulit. Kaya excited po ako. Maraming salamat sa inyo at na-miss ko kayong lahat. Miss Jean, alam mo yan. Si Rochelle, hello. Ayan. Oo. Sa mga staff and sa lahat ng executive producers, maraming salamat po. Staff, si Iris, Miss Monday, thank you, Jack, and Anthony. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. I think lahat naman kami mag-a-agree pag sinabi namin sobrang bubuti niyo sa amin lahat. No? So, thank you at the times. At syempre, kanina pa namin so far. Message to Direk. Anong ambag mo, Direk, sa palabas na ito? Paano ka kaya makakatulong sa success ng season 2? Ayun po ang tanong. Mamaya mamatay ako sa... Joke lang, Direk, wag ka rin sumagot. Patayin ko kaya yung karakter nito. Ayun na yung sinasabi. Ano ang ambag niya? Pakahandya kita kay Tequila, tapos na. Para, di ba panoorin nyo, January 20 na, promise. Kung nagustuhan nyo yung 1, mas magugustuhan nyo po ito. Kasi po kasama ko po dito si Direk King. Go, Direk! Go, Direk! Kaya ako, sobrang maraming salamat. Kasi from the cast, sobrang they did their best. Excellent na performance. So, talagang lagi na ako sasabi na perfect, lovely. So, default because binigyan nila lahat eh. So, yun. And of course, kung may si Lolo ang ating bayani ng bayan, for me, the staff, grabe. Siguro kailangan nating malaman na
sila PM Mark, EP, sila Marco, my God, sila yung totoong bayani. And even our AVP, hands-on na sa post, talagang umuupo siya sa editing. I think sila talaga, for me, yung bayani sa produksyon ito. So please acknowledge their effort. Sila talaga for me. And of course, ayun, panoorin pa natin ang Lolong 2 sa January 20. Yun po. Thank you. Thank you mga direct. Ayan, wala ka sinabi. Charot. Ayan na. Tawagin na natin again ang release natin. Lolo, Mr. Ruru, para sa ating message. Ayan. Ayaw yung tigilan si Kuya Ruru. Siguro, magpapasalamat na lang po ako sa lahat ng bubuo ng Lolo. Doon nga po sinabi ko kanina, of course, the GMA Public Affairs. Thank you very much. It's my parang 6th consecutive project with you guys. And masabi ko, hindi ako magsasawa na makatrabaho kayo because I know that you guys are very supportive and very collaborative pagdating sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. And for me, at this point in time, parang yun naman talaga yung sikreto ng lahat. Kaya po nagtatagumpay ang mga bagay dahil po nagtutulungan tayo. Walang alpha, walang diktador. Kumbaga lahat may boses. At yun siguro yung magic nitong Lolong. At nais ko rin magpasalamat sa ating mga writers. Napakaganda po ng script natin. Kakatapos ko lang basahin nyo hanggang week 5. And grabe, para ako nananaginip na meron na tayong panibagong yugto ng Lolong. At I'm just very grateful sa inyo po lahat. Sa lahat ng cast na nagmula ng Season 1, thank you guys so much. Alam niyo po kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat na katrabaho kayo. At muli, sa panibagong yugto ng Lolong, makakasama ko ulit kayo. Kasama ang mga bigatin at mahuhusay at initingala po natin ng mga artista. Maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo. Sa inyo po lahat. Gusto ko lang po mangako sa bawat isa sa inyo na talagang dugon pawis iaalay ko sa programa dahil alam ko po na ang hangarin lamang natin ay makapagbigay ng inspirasyon sa bawat manonood. At kasama niyo po ako, anumang klaseng problema, anumang klaseng pagsubok, sama-sama nating lalabanan yan at sama-sama tayong abutin ang tagumpay na ating inaasahan. At muli po sa lahat po ng media friends, sa lahat ng press na nandito, guys, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ibahagi po natin ang magandang balita sa ating mga kababayan na muli pong magbabalik ang bayani ng bayan, si Lolo. Kaya sana po, abangan po natin to sa mga kapuso na nandito po ngayon. Thank you guys so much para po sa inyo ang programang ito. Thank you. Thank you, Kuya Ruru. Ayan, mga kapuso, for the pocket interview po, ang GMA internal team, please proceed na po sa inyong for your interview para sa mga cast natin na nasa stage. And the remaining media team po, you can interview rin po ang mga cast natin na nandito. Check 1, 2, 3, check 1, 2, 3, check 1, 2, 3.